Kumusta naman po ang ating Holy Week observance? Siyempre, naka-lockdown at nasa mga bahay-bahay tayo. At salamat na lang sa Panginoon dahil kahit na gano'n, meron tayong technology. Pwede tayong magkasama-sama, maski man lamang sa internet, maski man lamang doon sa space na dati ay hindi natin alam gamitin. At kahit tapos ang Holy Week, napakarami pa rin Holy Week topics, so-called, nakakapakinabangan natin at kapupulutan ng maraming aral. Kaya yan ang ating pagtutunan ngayon. Ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, right after Holy Week, ang kurtina. Nang malagutan ang hininga si Jesus, ganito ang naganap sa isang eksena sa loob ng templo. Matthew 27:51. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Mga malalaking bato, kimpal-kimpal, tipak-tipak na mga bato. Ang pagkapunit ng kortina ay sawari bagay equal to pagkabiyak ng mga bato dahil para kasing bato ang kortina sa temple. Ano ba yung kortina na yan? Dapat natin pag-aralan, suriin at hanguan ng aral sa buhay natin ngayon. Mark 15:38. At napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Walang natirang harang, walang natirang tabing. Luke 23:45. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Nag-lights out na parang tanghalan na merong magaganap na napakahalaga that it needed a lights out. Now, Hebrews 6:19-20 interpreted what happened when Jesus died. Yung nahati ang kortina na pilas mula taas hanggang baba. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Yun yung pag-asa na pangako ng Ama sa pamamagitan ng anak. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. In other words, nakatawid sa kabila ng mga balakid yung pag-asa na ipinangako ng Ama at natupad sa pamamagitan ni Jesus. Ano ba yung kurtina at ano ba yung sinasabing nakatawid hanggang doon sa kabilang dako na kabanal-banalan? Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkakapari ni Melchizedek. Now, this is the end of the temple age. The end of the age of temple sacrifices. Merong background yan at pinag-usapan naman sa Hebrews 9:1-12. Ating suriin. Ang naunang kasunduan ay may alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Yun daw unang tipan, the first covenant, yung old covenant, yung usapan ng ni Yahweh at ng mga tao, may mga props na involved. At isa doon yung sambahang ginawa ng tao. The tabernacle, first the tent in the desert, which became the stone temple in Jerusalem as religion developed. So, ito yung isang mahalagang eksena na pinaggagawaan ng mga alituntunin, sambahan na ginawa ng tao. A man-made, a handmade tabernacle, which later on evolved to become the temple. Itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag at mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang kaba ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana. Ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong at ang mga tapyas ng bato na kinasusulatan ng tipan. So yung tabernacle na unang ginawa sa desert, tent muna yun. May part 1, may unang lugar na nandun yung altar, pinagalagyan, hahainan ng mga tinapay, hahandog. Pagkatapos may kurtina na humahati doon sa buong lugar. Sa kabila ng kurtina, sa loob nun, yung tinatawag na most holy place, kabanal-banalang dako, may ibang mga laman-laman.
At yun ay pinungkat na nga. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ang Diyos. Nalililiman ng mga pakpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa. Ngunit ito'y hindi na namin ipapaliwanag ng isa-isa ngayon. Ganoon ang pagkakaayos ng loob ng toldang kanilang sinasambahan. Ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang pinakapunong pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi at ito'y minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. So, nung na-develop itong tabernacle, nung na-develop itong gawa ng tao na worship place, naging napaka-importante ng mga pare. Kasi wala nang makakapagbigay ng offering kung hindi yung priest. So, tumindig ngayon ng priest between people and God. At yung unang bahagi ng tabernakulong ito, ng malaking-malaking tent na ito, yun ang pwedeng puntahan ng mga karaniwang pare. Every day, gumagawa sila doon ng offering para sa kasalanan ng mga tao. So, kailangan ng mga tao, yung mga priest, at nagdadala yung mga tao ng offering. Pero yung pangalawang lugar, high priest lang ang nakakapasok doon. So, na-develop na yung hierarchy, mga ranggo ng mga tao, na parang kaharian ng tao ang naging relihiyon. No? Ang religious system sumunod sa hierarchy na uso sa political system. Only the high priest could enter once a year doon sa Holy of Holies. Siya lang ang pwedeng tumawid doon sa kortina. Makapal na tabing. Siya may dalang dugo na inihahandog sa Diyos para sa mga kasalanang nagawa niya at ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sa ganoong pagkakaayos, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas hanggang nakatayo pa ang unang bahagi ng tolda. Simbolo lamang mga ngayon at ang kahulugan nito ay ang kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na niaalay ay hindi nagpapabanal sa mga sumasamba ron. Ang paglilinis nila ay nauuko lamang sa pagkain at inumin. At ang iba't ibang uri ng paglilinis, mga alituntuning panlabas na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. To make a long story short, ikinukwento nitong ating mga binabasa mula sa aklat ng Hebrews na yung mga ginagawa doon ay pansamantala lamang, walang lasting effect, pang-ibabaw lamang, habang hindi pa dumarating ang tunay at mahalagang gagawin ng Diyos na magiging pag-aalay para sa kasalanan ng tao. Ngunit, dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na. Dati wala pa, kaya kailangan yung ganong temple, pero ngayon narito na si Kristo. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. So agad-agad may comparison. Ang pinaglilingkuran na, ang area na of ministry ni Jesus, hindi sa templong gawa ng tao lamang, kundi sa isang higit na dakilang sambahan. Ang sambahang ito ay hindi sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo. Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. So, ikinukumpara dito sa Hebrews yung ginagawa ng priest at ng high priest noong araw. Araw-araw yung mga priest nag-o-offer, once a year yung high priest doon sa loob ng most holy place. At ginagawa nila yan sa isang lugar, isang gusali na gawa lang ng tao. Pero sabi ng Hebrews, nang dumating si Jesus, ang ministry niya, ginawa niya higit doon sa lugar na yon. Isang higit na dakilang sambahan. At hindi yun dito sa mundo, yun ay nasa heavenly places. At higit dyan, minsan lang siyang pumasok para sa lahat ng kailangang pag-aalay, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, para sa lahat ng tao, para sa lahat ng kasalanan. At ang daladala niya, hindi dugo ng hayop, sarili niyang dugo. So, what happened when Jesus entered the most holy place?
the end of the age of the temple began. It was the end of the age of temple sacrifices, the end of the age of the Jerusalem priesthood, of sacrifices for forgiveness. This is the end of the age of religious franchise. Nung si Jesus ay nalagutan ng hininga, nahati ang makapal na kortina. Pumasok si Jesus, dala-dala ang sarili niyang dugo, and once for all, ito'y inialay for the forgiveness of sins. At dahil ito'y ginawa na ni Jesus, wala nang pangangailangan pa para sa daily sacrifices ng priests, wala nang pangangailangan pa para sa annual sacrifice ng high priest, wala nang pangangailangan pa sa mga dugo ng hayop para ialay. Therefore, wala nang pangangailangan pa sa templo. Kasi yun ang trabaho sa templo, mag-alay ng mga dugo ng hayop para dali ng priest, para ilapit sa Diyos at ihingi ng tawad ang kasalanan ng mga tao. Pero nung si Jesus ay nagbayad na ng sarili niyang dugo, ng sarili niyang buhay, pinilas na ang kurtinang ito sapagkat sa pagpasok ni Jesus doon, nanatili ng bukas ang kurtina dahil hindi na kailangan mag-offer kahit sino, kahit kailan. Ang mga tao covered by this blood of Jesus, the blood of the Lamb, can now approach the presence of God inside that most holy place anytime, anyhow, and actually anywhere. Hindi nila kailangan physically magpunta doon sa templo. Kasi yung pagpunta niya sa templo, yung pilgrimage sa templo na yan, power play. Kasi kung yung mga priests who are running the temple, syempre sila ang tatanggap ng mga buloy, sila ang tatanggap ng mga donasyon. Sila magsasabi kung kailan bukas, kung kailan sara ang temple, power yon. And the need of the people to go to the temple to approach God was actually empowering the priesthood, hiding God away from the people, and keeping the people under the control of religion. Lahat yan giniba noong binuksan ang kurtinang ito, pinilas mula taas hanggang baba para mawala na ng franchise ang mga priests. Mawala na ng pangangailangan para sa templong gawa ng kamay ng tao at mawala na ng pangangailangan sa offering ng mga hayop, ng mga blood ng hayop. The Palm Sunday action of Jesus at the temple actually was preparatory to this. Kung babalikan natin, nung dumating si Jesus, 1 week exactly bago ang resurrection, dumating siya sa Jerusalem. Sinalubong siya ng mga tao na parang pinagbubunyi bilang isang political king because they thought Jesus would make a political action to make a powerful kingdom out of Israel na siya ang magiging hari. Kaya sinalubong siya ng mga dahon, nilatag ng mga tao ang mga damit nila sa dadaanan ng kanyang sinasakyang asno kasi yun ang ginagawa na to welcome a king. Except that this king came nakasakay sa asno, hindi sa malaking puting kabayo. So, ibig sabihin, sinasabi agad ni Jesus, my kingdom is a different kingdom. It's not a political one. It's not a military one. At nung pumunta siya sa templo, nakaabang ang lahat kung anong gagawin niya. Anong ginawa niya? Pinagtataob niya ang mga mesa ng money changers na nagbebenta ng mga hayop para ialay. Pinagtatapon niya yung mga pera, pinaghahagis niya, pinaghahampas niya, yung mga nagtitinda doon at pinalayas niya lahat. Ibig sabihin, ang action ni Jesus was singular. It meant goodbye to the commerce in the temple. Goodbye to selling all of these animals. Goodbye to animal sacrifices and blood sacrifices because the temple is going to be destroyed. Its use would end. Or probably its lack of usefulness would end. Kasi sabi nga, hindi naman ito nakakapagpatawad ng mga kasalanan ng tao. Because the blood of animals cannot be used for the forgiveness of sins. Kaya may natapos talaga nung nalagutan ng hininga si Jesus. Actually, ang nalagot ng hininga ng temple. Yan yung sinasabi na end times. The end of the period, the end of the age. Na mangyayari agad nung ito'y sinabi ni Jesus. At sabi niya, not one stone will remain on top of another, referring to the buildings in the temple complex. Ito'y matatapos. At napakalagang maintindihan natin na hindi end of the world, hindi end of the planet, kundi end of the temple age. The age of animal sacrifices.
Because now Jesus would make an offering of himself, making all other sacrifices irrelevant and useless. At nung nalagot ang kanyang hininga, nahati ang kurtina, ibig sabihin wala nang dividing curtain. Wala nang need for go-between, for priests. Wala nang need for intercessors. Bumaba na ang Diyos sa tao, welcome na ang mga tao. Hindi na sila binabawalan hanggang diyan ka lang sa kortina. Hindi ka pwedeng pumunta sa most holy place kasi hindi ka holy. No, binuksan ito lahat ni Jesus. Directly and personally, approach God through Jesus. Yan ang lesson para sa atin mga kapatid. Pinilas na ang kortina, binuksan na ang tabing, meron na tayong direct connection with God. So directly and personally approach God through Jesus. Pray to God in the name of Jesus, directly and personally. Directly and personally seek God's voice, teaching, and guidance. Directly and personally study the Gospels and seek the tutorial of the Holy Spirit. Ibig sabihin din na pinilas na ang kortina, hindi na kailangan lagi, although sometimes it is useful, pero hindi na necessary na dadaan ka pa sa mga custodians, sa mga teachers of the law and Pharisees, dadaan ka pa sa mga Sadducees, sa mga specialists, sa mga priest, para lang mag-aral ng salita ng Diyos, para lang lumapit sa Diyos, o para lang manalangin. Lahat ng mga yan, tinanggalan ni Jesus ng office. Kung ang pagtungtong nila at pagtayo nila sa office na yon ay hadlang. Pero kung may mga religious people ngayon, mga specialists, mga scholars, na makakatulong sa atin para lalo nating maunawa ang mga salita sa gospel, sa mga katuruan ni Jesus, para lalo tayo malapit sa Diyos, mabigyan tayo ng payo, mabigyan tayo ng katuruan, edi useful sila. Pero ang inalis dito, yung mga nakahadlang, nakabara, yung hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos pag hindi ka sa kanila dadaan. Hindi ka pwedeng mag-Bible study pag hindi sila ang teacher. Hindi kayo pwedeng mag-Lord Supper pagka hindi sila mag-officiate. Hindi ka pwedeng mag-baptize kung hindi sila ang magbabaptize. Hindi ka pwedeng maging pastor o maging leader o maging preacher kung hindi sila ang mag-a-assign. Yun yung mga nakahadlang. Ito yung mga kurtinang pinilas. Ito yung mga priest. Ito yung mga Pharisees. Ito yung mga Sadducees. These are the temple officials that make it necessary to go through them first before you could go to God. Kaya napakalalim ng kahulugan ng pagpilas ng kurtinang ito. Directly and personally practice your faith without the control of religious personages. Marami pa nagtuturo, hindi ka pwedeng magkaroon ng fellowship, hindi ka pwedeng magkaroon ng congregation, hindi kayo pwedeng mag-aral at magdalangin ng para sa isa't isa kung hindi kayo officially sent by their church or by their leaders. Imbento lang nila ang doktrinang yan. Kaya nga pinilas ang kortina para wala nang ganyang hadlang-hadlang, wala nang franchise, wala nang sila lang ang may-ari sa Diyos, sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Directly and personally develop your personal relationship with God, and directly and personally serve God and do God's work. Minsan, very useful that you're going to do it through a church, through an organization, pero hindi ibig sabihin na you cannot do anything in the name of God without an organization or without a church. Kasi nga, dinemocratize na yan. Sinasabi pa nga, the purest of religions is still visit widows and orphans in their distress. In other words, this is outside of corporate religion. Pero natutuwa ang Diyos. After the ascension of Jesus, unti-unti and progressively, tumahi na naman ng maraming taon at grupo ng bagong kurtina. Pinilas ng Diyos. Pinilas ni Jesus ang kurtina at binuksan na yung Holy of Holies, which was symbolic of God's presence. Pero matapos na si Jesus ay bumalik sa Ama, marami nag-backslide. Sinulsihan ng kurtina, tinahi, at ang dami umimbento pa ng bagong kurtina, mas makakapal, mas elaborate pa. Sila naman ang naging bagong harang. Sila na naman ang naging bagong only way to God. Sila na nga naging bagong only priests. At naliligid tayo ng napakaraming ganyan. Kanya-kanyang claim. Sila lang ang nakakaintindi ng salita ng Diyos. Sila lang ang tinawag ng Diyos. Sila lang ang tunay, one true church. Yun na naman yung kurtina. Pinilas na nga, gumawa na naman ng iba ng bago. Nagkaroon ulit ng mga bagong templo at kurtina at priests. Dumami.
Dati nga, yun lang priesthood sa Jerusalem at yung mga dinidemonize sila, mga kakompetensya nila sa maliliit na baryo-baryo at bundok-bundok. Pero ngayon, after Jesus went back to the Father, dumami ng mga kongregasyon, dumami ng mga relihiyon, dumami ng mga sekta, lahat yan. Nangangakong sila lang ang kaisa-isang tama, at lahat yan nagsisira-siraan, at lahat ng mga yan agaw-agawan sa mga kaluluwa, agaw-agawan sa mga member, at ang pang-akit nila ay ito, sa akin lang kayo maliligtas, sa iba, hindi. Ang dami niyan. Ginawa uli nila ang kurtina. Well, there could be advantages and gain in being parts of such temples and religions and sects. Mayroon din maraming disadvantages and needless control. So, sumapi, pasako, only up to a point. Only when Jesus is the clear high priest and no one else. Only when the teaching is that of Jesus. And only when you are not needlessly controlled, limited, and exploited in the name of God. Only when you are set more and more free and not more and more chained. Dapat ganun. Kailan ako sasapi? Kailan ako magsasubmit? Kailan ako magko-cooperate? Kung itong pananalig na ito, itong grupong ito, ay hindi naglalagay ng mga kortina uli na kailangan dumaan ako sa kanila sa lahat lang ng transaction ko with God. Lahat na lang ng gagawin ko, ipagpapaalam ko sa kanila, nagko-control sila sa buhay ko. Yun nga ang ginagawa ng mga priest nun, kaya hinaarti na yung kortina na yan eh. Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Pinalaya na tayo ni Jesus kung daw tayo magpaalipin, magpakontrol kahit kanino. Ngayon, yung mag-cooperate, yung mag-submit for organizational unity, mahalaga yun. Pero tiyakin mo muna na ang organisasyon, ang fellowship, ang church, talagang Jesus-centered. Talagang itinuturo katuruan ni Jesus. Hindi yung kaprasong motif at flavor lang si Jesus, tapos puro Pharisee pala. Puro law, puro legality, at puro galit, puro control sa mga tao. Tiyakin mo na hindi ganun. Kung makakakita ka ng mga kapatiran na talagang si Jesus ang sinasamba, ang Ama sa Langit ang sinasamba sa pamamagitan ni Jesus, na talagang si Jesus ang itinatampok, ang katuroan niya ang nagpapaandar sa lahat ng sistema, maganda mag-cooperate sa ganyan. Magandang makiayon, dahil hindi ka naman aapihin, hindi ka kukontrolin, hindi ka pagsasamantalahan. But outside of that, it is very possible na mabuhay muli yung mga priest na yun. Puro offering ang hinihingi, puro mga sacrifices, tapos ang sarap ng mga buhay nila, pagkatapos ang galing-galing nila mag-judge, ang galing-galing nila mambato, at ang lahat ng naniniwala at sumusunod sa kanila, nagiging tulad nila. Judgmental, mga mapaghiwalay sa kapwa, mapagpuwera. Hindi ganun ang style ni Jesus. Pinilas na ang kortinang yun. So, huwag pasakop sa the one true group. Na-claim nila sila na lang lagi ang one true group. Meron bang ganun talaga? Kasi noong first century, review ang kasaysayan, there were many Christianities. Not only one. Napakaraming iba-iba. Tulad nga na inyong lingkod, nagpasyal tayo, dinalaw natin na study tour ang 7 churches of Revelation. Ang lalayo nila. Kani-kanila sila ng kostumbre, kani-kanila sila ng mga ginagawa, at sinulatan sila nitong si John sa Revelation para paalalahanan sila ng mga bagay na kailangan nila noong panahon nila. Outside of that, ang dami pang mga ibang Christian communities. There was not one monolithic Christianity. Maraming Christianities. Nagsimula lang yan na makonsolidate maging isa when Emperor Constantine began to politically control those many different congregations. So, kayong magpapahalina doon sa mga nagsabing kami lang, wala nung simula, kami na lang at walang iba. Naku, napaka-questionable ng kanilang mga claims of history. Hindi talaga history, mythology ang mga claims. Kaya importanteng suliin from the lenses of historians ang claim ng mga ibang grupo na historically sila lang talaga ang connected kay Jesus. Naku naman, kailangan lang ng konting scholarship para mapabulaanan ang mga kagilagilalas na pantasyang ito. Mark 9:38-40, Teacher, said John, we saw someone driving out demons in your name, and we told him to stop because he was not
one of us. Do not stop him, Jesus said. For no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. For whoever is not against us is for us. So nakita nyo na, si John agad nagsasabi, pinipigil namin, pigilin natin. Nagpapalaya sila ng demonyo sa pangalan nyo, hindi naman siya kasali sa ating exclusive group. Sabi ni Jesus, anong exclusive group? Pagka gumagawa ng mabuti in my name, grupo ko rin yun. So huwag nyo silang bawalan. Huwag pasakop sa mga self-appointed authority, so to speak, na ang authority nila ay based on invented myths and doctrines, based on twisted interpretation of verses. Ang daming ganun. Kukuha ng isang verse, biglang sila na yung pinili ng Diyos. Sila na yung kaisa-isang makadiyos. Sila na lang ang tama. Reviewin naman ang pagbasa ng mga verses na ganito. Matthew 18:20, sabi ni Jesus, for where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. So when 2 or 3 people gather in the name of Jesus, nandun si Jesus, may church, may fellowship, may authority coming from Jesus. You don't need the authority coming from people. Sino sila para magbigay sa inyo ng authority na magtatag ng church kung saan? Sino sila? Sasabihin nila dahil tumanggap sila ng authority from another person. Eh di tao din yun. Nagpabalik-balik na, puro tao na naman ang pinagkuhanan ng authority. And of course, the claim na chain yan na walang pagod patungo kay Jesus, naku, konting history lang ang i-apply natin, mapapabulaanan yung ganyan mga claims. At kahit pa nga historically, may link ka kay Jesus, but Jesus and the Church of Jesus is not only a physical, a human, and a political and actual earthly kingdom. It is a heavenly kingdom. Therefore, Jesus can bypass human chains and can bypass organizations and can directly bless people in any time, in any place, whether or not those people are directly connected with other people as well. So basta't merong 2 o 3, nagkakasundo sila at si Jesus ang kanilang nilalapitan, lumalapit sila sa Diyos through Jesus, you have a fellowship. You have a church. Huwag pasako sa prayer franchises and exclusive intercessors. Meron pa ng mga nagkiklaim, pag magdadasal ka, kailangan kasali sila. Pag magdadasal ka, kailangan through them. Kailan naman nagkaroon ng ganun? Samantalang sabi nga ni Jesus sa Matthew 6:6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So pag nag-iisa ka doon, Diyos lang ang kasama mo, definitely wala itong mga mediators na ito, wala itong mga tagapagitan na ito. So okay, maniwala na kailangan lagi silang kasama, lagi silang sangkot para ka makapagdasal. Another curtain na naman yan na pinilas na nga ni Jesus. Pinilas na ang kortina. Wala nang kortina. Wala nang harang, division, separation. At dahil dyan, wala nang puwera, wala nang disqualified, wala nang iiwan. Lahat pwedeng sumama, basta gusto nilang sumama. Acts 2:16-18. But Joel the prophet wrote about what you see happening here today, sabi ni Peter. And this is what he wrote. Nung sa day of Pentecost, na naipon ang mga tao from all corners of the world in Jerusalem, bumaba ang Holy Spirit, nagkaroon ng mga tanong, ano ba yung nangyayari niyan? Sabi ni Pedro, ang nangyayaring ito exactly was the prophecy of Joel happening right now. At sabi ni Pedro, God says in the last days, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will have special dreams. In those days I will pour out my spirit on my servants, men and women, and they will prophesy. Something happened at Pentecost. The work of God was democratized. The work of prophecy, the work of seeing visions, the work of receiving messages from God and transmitting those messages to other people has been taken away from the exclusive franchise of the school of prophets, of the priest and the priesthood, of the temple. It was given to everybody. At nakita nyo? Sons and daughters, meaning young people, male or female.
young men, old men, lahat ng mga yan bibigyan ng Espiritu ng Diyos. So nabuksan ang maraming pinto na puwera ang mga babae, puwera ang mga bata, puwera ang matatanda, all of that were opened. Galatians 3:28, now in Christ, it doesn't matter if you're a Jew or a Greek, a slave or free, female or male, you are all the same in Christ Jesus. Dati may mga divisions. Kahit nga sa temple, may section for women, may section for men, mayroong section for Gentiles, so lang sila sa kalabas-labasan. Pero ngayon, binuwag na yan dahil pinilas na ang kortina. Hindi na mahalaga ngayon kung Israelite ka o Jew, or Gentile, or non-Israelite. Wala nang ganun. Yung mga iba naman, hindi na nga sila Israelite, Gentile lang nga sila. Pinipilit pang mag-Israelite ang itsura, mga costume, mga damit. Hindi ba na nga kailangan? Kasi kay Israelite ka, Jew or non-Jew, kay Gentile ka, kay Greek ka, welcome ka na sa Diyos. Hindi mo na kailangan ng mga trinket, mga costume, mga belo-belo, takip-takip. Kasi kung ano ka, welcome ka na sa Diyos. Hindi mo kailangan maging Jew para ka i-welcome ng Diyos. You are welcome as you are. Kaya nga sabi ni Jesus, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. At ang lahat ng mga tao haharap sa Diyos, bearing their nationality, their culture, their race. Every tongue, every race, every nation will confess that Jesus is Lord. So kasama yung identity mo pag humarap ka sa Diyos. So bakit mo buburahin ang identity mo? Magsusuot ka ng costume ng iba? Ano yun? Hindi mo kailangan magkunwari, magpanggap at mangopya. Samantala ang lahat ng tao ay created by God. Hindi lang naman yung mga Jew. So lahat, welcome. Napakahalaga nun. Romans 8:38-39. Kung meron pa magpipilit na tumindig between you and God, mag-divide between you and God, kayo na tao, kayo na espiritu, kayo na nagawa na natin, nakaraan, kasalanan, lahat yan giba na noong pinilas ang kortina ng templo. At hindi lang yon, nung giniba mismo ang templo na walang batong natirang nakatungtong sa ibabaw ng kapwa bato. Romans 8:38-39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, the present nor the future, nor any powers, height nor depth, nor anything else in all creation, in other words, no disease, no lockdown, nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Maliit na banggit lang tungkol sa kortina. Halos isang sentence lang yata. Pero ang laki ng ibig sabihin. Nalagot ang hininga ni Jesus para hatiin at pilasin niya ang kortina para siya makapasok, dala ang kanyang dugo. Kasunod tayong lahat at tayo pwede maglabas-masok sa presensya ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus. Napaka-importante. Huwag na tayong paalipin uli sa iba. Huwag tayong pakontrol. Huwag tayong pauto sa mga tao nagsasabi, kailangan natin sila para tayo lumapit sa Diyos. Kailangan natin ang authority nila. Kailangan nila natin ang pagpayag nila. Sa organization, siyempre, sa mga churches, sa mga corporate religions, merong system. So, kailangan natin yon para umandar yung system. Pero huwag natin isipin na kailangan natin yung para lumapit sa Diyos. Hindi. Wala tayong ibang kailangan. Diretso, pwede tayong lumapit sa Diyos. But if we are working within a system, within corporate religion, within an organization, of course, we have to respect the systems and observe the hierarchy para lang maging effective, unified, at masaya yung organisasyon. Pero hindi yun para makalapit ka sa Diyos. Pagmuni-muniin, pag-isipan, napakabait ng Diyos at napakalaki ng sakripisyo ni Jesus para lang pilasin ang kortinang yon. Huwag nating payagan na may magsulsi na naman, tumahin na naman, umimbento ng iba para baligtarin nila what Jesus accomplished at the cross. God bless all of you.